A Newsmaker exclusive, a conversation with Baguio City Mayor Benjamin Magalong on integrity, governance, and his short-lived ICI stint. Our newsmaker, Baguio City Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, thank you, sir, for granting this exclusive interview here in Baguio City. Tristan, thank you very much. Magandang araw po sa inyo lahat at sa ating po mga viewers. Alright, sir, let's begin with life after the Independent Commission for Infrastructure. So what's life like after your stint sa ICI? Una-una, malungkot ako dahil nag-decide nga ako na mag-resign. And then I realized na siguro there's a purpose for doing that. Kaya ito ngayon, tuloy-tuloy yung aming advocacy. I have more time to first to manage my city, and then of course to promote our advocacy, especially yung good governance. I have more time to go out, accept invitations to talk before students, young leaders. But Mayor Benji, do you have any regrets, or do you see that decision of yours to leave the ICI as a necessary move? Well, unang-una, nalungkot ako. No? Lalo-lalo na nung ang implication is a bit serious. I never expected na there will be so much backlash. At pati yung naapektuhan yung integrity ng ICI. Ako minsan nalulungkot din ako because I know for a fact that ICI, especially yung mga commissioners doon, yung mga staff doon, they're really working hard. Kilala ko sila eh. Nakita ko rin kung paano sila magtrabaho. Kaya doon, I felt guilty as well. Pero I realized na we have to move on. And nakaka-recover naman ang ICI. So, tuloy-tuloy rin naman ang tulong ko sa kanila. Pero from behind the scene na lang. At nakatutok na lang ako doon sa mga investigasyon na kaya kong gawin. But has time given you, I would say, clarity or more questions than answers on why the things turn out the way they did? Well, you know, before I resigned, and you're referring to my resignation. Yes, sir. Before I resigned, even if I read or I saw the press con, I saw the video. In just a matter of 30 minutes, I finally decided na I have to get out. It was more of a conviction. Kung hindi mo rin lang ako pag-iimbestigahan, anong gamit ko sa ICI? Useless lang ako doon. Ano yan? Furniture lang ako doon. Tapos tatanggap ako ng allowance. Di ba? Wag na. In fact, wala akong natanggap na allowance. Klaro lang yan. No? I would like to state with clarity, wala akong tinanggap na allowance, wala akong tinanggap na remuneration. In fact, yung mga expenses na nangyari during the past 2 weeks that I was with ICI, going around, hindi namin chinar sa ICI. But have you spoken to the President after your resignation from the ICI? Well, I never had the chance to talk to him. Kuminsan na nakukonsensya rin ako bakit hindi ko siya kinausap. But I'm sure he understands. You know? I sent him the letter. Nag-text din ako kay Executive Secretary. Tapos I also informed the chairman through the executive assistant. So all channels talagang covered. And I had a chance to talk lengthily with Secretary Vince Dizon. Explain ko, pinakita ko sa kanya. Pati nga siya galit na galit din. Kinakausap nga niya ako na kung pwede wag ko ituloy. Pero I've made up my mind. I've decided. So alam mo, if I decide, wala nang atrasan niya. Yun na talaga yun, Mayor? Yes. Okay. But you're referring to a press con made by Palace Press Officer Claire Castro on September 26 when she mentioned that your role is an advisor and not an investigator. Yes. Lumaki na to ng lumaki. But to close this chapter of you, between you and Palace Press Officer Claire Castro, sa kanya po ba masama yung loob nyo? O siya ba'y naging punot dulo ng resignation nyo from the ICI? Well, kumbaga, yun na yung coup de grace. Coup de grace na yun. Unang-una, sasabihin nila sa akin na wala akong karapatang mag-imbestiga dahil legal advisor lang o special advisor lang ako. Kayo naman ang gumawa ng designation ko eh. Di ba? Hindi naman ako ang gumawa nag-coin nung designation ko eh. Silang gumawa nun eh. Pangalawa,
The chairmanship was offered to me, but I declined because I have to resign as mayor. Kaya sabi ko nga kay Sec Vince, wag niyo na lang ako isama dyan para wala tayong violation ng batas. Pero tutulong pa rin ako. Sabi ko, from a personal na effort, initiative ko, tutulong ako. But then sabi niya sa akin, hindi sir, ang decision sir is isasama ka raw namin. Sabi niya, makakatulong ka rito. Sabi ko, kung ganyan, okay. So sila yung gumawa ng designation. Ngayon yung binabanggit na I have no authority. Kasi tatlong issue yan eh. This time, una, yung first issue is I'm just a special advisor, not an investigator. Second is I don't have any authority over the PNP and CIDG. True. Wala naman ako authority, di ba? Except yung police force ko rito sa Baguio, wherein I'm given authority by the NAPOLCOM to supervise yung police force ko rito. It's true. Pero we entered a MOU. During my first week pa lang, talaga in-arrange na kagad namin na magkaroon ng MOU with the Philippine National Police kasi hindi namin kakayanin eh. Isipin mo yung authorized head count ng commission is just 30. Eh sa laki ng nakita namin, thousands and thousands of anomalies, of infrastructure projects that are tainted with anomalies. Paano mo i-cover yun? So, you need force multipliers. Kaya nagtataka ako. Another issue is there's a conflict between my job as mayor and my assignment or my mandate in ICI. This was already raised before. Sabi ko nga, wag niyo na lang ako isama dyan eh. Pero sila naman, nag-insist na maisama ako. Hindi naman ako. Sinong sila? Well, Malacanang, syempre. Malacanang naman ang may order niyan, di ba? So, bakit yung ako sisisihin? Kayo naman ang gumawa ng paraan na maisama ako dyan. Yeah. But yung hindi ko nagustuhan niya, okay, tanggap ko yun eh. Tatanggapin ko pa yan. Ang hindi ko magustuhan yung meron kang below the belt na babanggitin mo na maanomalya na tennis court project dito dahil Diskaya ang gumawa. Ay, sobra na yon. Pang-iinsulto na yon. Kaya nag-decide na lang ako na better na get out. But to be clear, wala po kayong sama ng loob kay Pangulong Marcos? Ay, wala. Alam mo, napakabait ng ating presidente. I saw the sincerity. I saw the professionalism. At maganda yung pakikitungo sa akin ni Presidente. Kaya nalungkot lang ako na talagang gusto ko man magtrabaho sa kanya pero ito naman ang nangyari. Kaya but don't you worry, tumutulong pa rin naman tayo sa kanya eh. Yung kanyang kampanya ng corruption, nandiyan pa rin tayo. Do you believe, sir, may mga nag-instruct kay Yusek Castro to say those things when in fact she's speaking on behalf of the President and the Palace? There's no doubt about it. I have someone in mind pero ayoko na lang banggitin. Nasa Palace I'll just keep it to myself. Madam. Okay. Na para umalis po kayo doon sa ICI? Yes. Do you think it made some people parang bumalik sa business as usual after you left ICI? May mga nakahinga po ba ng maluwag? Well, syempre, mga feedback ng mga kakilala ko na tuwan-tuwa yung mga unang-una, yung mga corrupt na politiko. Pangalawa, yung mga contractors. At syempre, yung mga corrupt na bureaucrats dyan sa DPWH. Mayor Magalong, before I leave this topic on yung pag-alis nyo po sa ICI, yung issue na bring up nyo na po kanina, yung sa tennis court with the Diskaya, anong progress po nun? And once and for all, how would you like to address this issue? Unang-una, ambak ang namili sa St. Timothy, o St. Gerard rather. Ambak. And hindi pa siya controversial. And it went through a process, bidding process. Alam mo dito, very very open ang bidding process dito eh. Very transparent kami rito eh. Napaka-stricto rito. Later na lang namin alaman na pinasubcontract niya. Kaya galit na galit ako. Yung last mile, yung finishing touches, lalo-lalo na yung mismong court. Dapat tapos na kasi yan ng January 2025. Nagalit ako. Sabi ko, galit na ako dyan. Kasi nagkaroon na series of variations yan eh. Sinabi ko na ipatawag mo na yung may-ari ng St. Gerard dahil kung hindi niya aayusin yan,
Ipapa-terminate ko siya, i-blacklist ko pa yan. Tapos, natin, mag-impose na tayo ng liquidated damages. Ang gumawa kasi nung last mile dyan is Procourt. Kinontrata nila yung Procourt. Procourt is a very reputable company. And this was strongly endorsed by the Tennis Association. Meron pa kaming unpaid na payment sa St. Gerard na 27 million. Ang tanong ko sa kanya, kung aayusin nyo na maganda yan, magkano ang gagastusin? Sabi namin. Sabi niya, sir, 8.8 million. Sabi na, 8 to 8.8 million. Oh, kayang i-cover yan doon sa mga hindi pa namin nababayaran sa kanya. Kaya huwag kayong mag-alala. So, aayusin nila. Okay. So, yan, that would be kumbaga, ang intention nila dyan is to make it a international compliant tennis court. In-announce na rin po ng ICI na they will do live streaming starting next week of their proceedings. Yeah. Is this a step in the right direction? Yeah, absolutely. Absolutely. But there will also be a time na kailangan din magkaroon na sila ng mga executive sessions. Kasi may mga certain information na very sensitive. It might be subjected to misinterpretation. And in the recent weeks, nagpunta na rin si dating House Speaker Martin Romualdez, among others sa ICI. And lumulutang yung idea of him being a state witness. You also have the Diskaya couple saying na hindi sila makikipag-cooperate sa ICI because they were prejudged and they feel na hindi rin pagbibigyan yung kanilang state witness request. Of these two personalities, the Diskayas and Speaker Romualdez, who do you think is a more credible state witness? Wala. Maganda sana yung Diskaya kung tell all sila. Pero nag-hold back sila eh. Si former Speaker Romualdez naman I had the chance to personally engage him. Wala doon sa mga sinabi niya, wala doon sa mga pangakong binanggit niya sa akin na nasunod So how can I trust him? But who else? Sino pang mga big fish sa flood control scandal na to? Napangalanan na ba, sir? Yung mga dapat pangalanan? Ay, marami pa yan. Napakarami pa nila dyan. Yung mga nakinabang ng husto dyan sa insertions. Yan, siyempre, isa dyan sa mga responsable dyan, ng mga lawmaker dyan, si Saldico. Yan, talaga, kaya tawag sa kanya, Boss Saldi. Diba? Boss Saldi. Yan, gustong-gusto niya, tinatawag siya ng Boss Saldi ng kapwa niya. Tapos may presyo dyan. May presyo pa dyan. Kung datasay gusto mo makakuha ng isang project, pag presyong kaibigan o presyong kapatid, 15%, ibabalik mo sa kanya. Pero ang normal dyan, 25%. Babalik mo sa kanya. So would you say si Saldico and Speaker Romualdez are the highest official involved in this scandal? Ako personally, there's no doubt about it. There's no doubt. Sa laki ng pera niyan, hindi alam ni Speaker Romualdez. Kaya ka nga nag-speaker dahil matalino ka, di ba? Hindi mo alam kung anong pinagagawa ng tao mo. Yung ganung kalaking pera, that's taxpayers' money. Accountable ka sa tao niyan. Hindi mo naman pera yan And we're talking here about billions of pesos. Di ba, ginawa ko nga rito kung gaano kalaki yung 1 billion peso. 5 feet by 5 feet by 4 feet. You only mentioned Zaldi and Martin. What about the Senate, sir? Meron din ba? Kasi nalilink din po sila Senate President Cheese Escudero. Yes, pero wala kasi akong wala akong gaanong, I would say, grasp sa situation sa Senate. I don't have it. Admittedly, kulang ako ng mga essential elements of information that would say na I have a good knowledge of what's going on sa Senate. Okay. So talaga mas marami, sir, sa House? Sa House. Meron ako talaga sa House. Marami ako sa House. Alright. Ay, sayang nga yun Yung chart na yun sana, ilalabas ko yun Pag pinatawag sana ako sa House Kaso hindi, At yung, hindi po nangyari. Marami pa nga sana ako ilalabas pa So for you, Mayor, just the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is really hindi dapat mangyari. They deserve to be jailed. To be very blunt about it, they deserve to be jailed. And what about Zaldico? Nasa ibang bansa lalong-lalo na. Hindi nila pauwiin yan. Hindi nila pauwiin yan. There are calls to suspend his passport na nga po, di ba? Maski na isuspend pa nila yung gawin nila yan, hindi nila pauwiin yan. Okay. But sir... At dapat kung ikukulong sila, dapat hindi sila ikulong sa mga magagandang jail.
Hindi yung gagawa ka ng magandang jail para sa kanila. Hindi dapat. They don't deserve it. They have to go to the city jail, ordinary jail, para maramdaman nila. Anong hirap makulong. Ako, nakulong na ako eh. Alam ko. But what is your fear? Because Speaker Martin Romualdez is a cousin of the president, and do you think the ICI could prosecute him? Well, the president himself mentioned na it doesn't matter if it will go all the way up. Very clear si presidente dyan eh. Talagang kwan siya. Ako, I felt his sincerity. Sir, in this hierarchy of corruption, lalo na involving lawmakers, sino ang nasa pinakamataas in terms of your chart at sino yung sumunod sa kanya? Well, sa akin personal na pananaw ko, nandiyan siguro, Speaker Romualdez, followed by Saldico, at yung mga inner circle nila. Marami din yan. When Congressman Zaldico resigned from the House of Representatives, one of his colleagues, Congressman Alfredo Garbin, called his resignation not as an abandonment but more of a sacrifice. How would you respond to that kind of comment? Well, nag-react nga ako doon eh. Sabi ko nga yan na ba yung moral standard natin dyan sa Kongreso? Kaya, ang tanong ko nga sa kanila yan na ba yung definition nyo ngayon? Binago nyo na ba yung definition ng bayani? Nagnakaw na, nangurakot na ng husto, tumakas, inabandon niya, tapos tatawagin yung sakripisyo, bayani. Sana mag-isip-isip kayo, managot kayo sa taong bayan. Parang kinikilabutan ba kayo, sir, pag naririnig niyo? Matayo nga yung Matayo nga yung balahibo ko sa kanila. Mayor, naiinip na po yung taong bayan, no? Because it's been months since this scandal has been exposed, and yet wala pa po silang nakikita na nakukulong or at least napaparusahan. How would you respond to this public's impatience? Well, naintindihan ko naman ang publiko. No? Kasi nga, ang taas ng expectation eh. In the same manner na mataas din ang pressure sa ICI. Ang pakiusap ko na lang sa publiko is bigyan lang natin sila ng oras. Kasi mahirap din talaga. Mahirap din talaga. Mag-prepare ng kaso. Ako nga, kita nyo, tumutulong na nga ako eh. Mahirap din talaga mag-prepare ng kaso. Pero sana, wag nilang putulin yung kanyang mandate na mag-imbestiga, si General Jun Asurin. He'll be able to deliver. Huwag sana nilang gawin yung ginawa nila sa akin. Mayor Benji, during the recent months or in recent months, no, marami pong pumuri with your anti-corruption advocacy, and yet you also have your own share of critics and detractors. You have one, former Senator Antonio Trillanes, and even House Infracom Chairperson Terry Ridon, diba? At one point he called you hypocrite. Si Senator Trillanes naman questioning your credibility. How would you respond to those parang nagdududa sa inyong isinusulong na anti-corruption drive? I expected that. Ang tanong ko nga sa kanila is, did they ever get themselves involved in anti-corruption crusade? No. Especially yung mga involved ngayon. Nagsalita ba sila laban sa mga involved ngayon? Diba? Tingnan mo, ano ang sentiment ng publiko? Anong sentiment ng publiko? Worst ang corruption ngayon. Siyempre, previous administration may corruption din. Alam ko yun eh. In fact, yung mga iniimbestigan nga namin na iba, dating administration yun eh. So, alam natin. Pero nakapagtataka, hindi sila nagsasalita. Diba? Pinoprotektahan pa nila. At I expected na sisiraan kanila para masira yung iyong credibility. Kaya kung ano-ano na lang pinapalabas. Pero better siguro na I'll just take the high road. Nakita mo, hindi na lang ako nagre-respond. Diba? Na bawat issue, sasagot ako, magsasalita ako. Hindi ko na lang. Kasi sayang lang ang oras ko na tuunan ng pansin yung mga lies, yung mga kasinungalingan nila. Diba? Pati bakalam eh. Bakalan na drink. Nagulat nga ako eh. Alam ng mga classmate ko, alam ng mga kaibigan ko na
Ako yung tao talagang matipid sa inom eh. Bigyan mo ako ng inumin, yung maliit na gano'n, lalagyan ko ng maraming tubig. O lalagyan ko ng 7-Up yan, tagal ko na yun, magdamagan na yun eh. Kaya nagtataka ako, pati ba naman, bakalan. Tuwan-tuwa siguro kung pagbibigyan ako bakalan, napakamahal ng bakalan yun. Yeah. Okay. Pero ako, di talaga ako drinker. Mahina ako mag-inom. Mayor Benji, speaking of previous administration, we're talking about the Duterte administration. Yes, May mga obserbasyon din po, or some of your critics are saying you're quiet when it comes to Duterte corruption. Specifically, isa po sa nabanggit dito ay yung rock netting issue dito sa Benguet na ngayon daw po, when you're being very vocal about corruption, hindi nyo nababanggit yung mga nangyaring korupsyon nung nakaraang administrasyon. Ano po ang sagot nyo doon? Mabuti na lang, Tristan, nabanggit mo yan sa akin. Another kasinungalingan yan. No? Alam mo, as early as 2019, ni-raise ko na yan. Eh. And consistently, every time I do a presentation, I talk to people, I talk to groups, big groups, laging kasama yung rock netting na yun. Kaya With lang, names? Wala pa. Okay. Mahirap naman magsalita ng names, di ba? Baka pwede akong kasuhan na lang basta-basta, di ba? Mahirap magsalita. Kaya nga, but I never had a chance to investigate. Kasi mayor ako eh. Di ba? Kung binigyan ako ng meron lang akong chance na mag-investigate, sana, di ba? Ang hirap mag-imbestiga kung walang kooperasyon ang DPWH. Kasi sa kanila ka kukuha ng dokumento eh. Ayaw nila akong bigyan. So natanggap ko yung report na yon, August 2023. I still have a copy of that 17-page report. Diyan, yun na naging basis ko ngayon. Na sinabi na ang presyo ng bawat square meter niyan umakyat. Nag-umpisa yan sa 14, naging 18, hanggang umakyat yan ng 25,000 pesos. Starting 2020, yung previous administration yon. I was very vocal about it. Di ba? Tapos sa buong Cordillera, 46 billion pesos from 2017 to 2023. At ang binabanggit ko doon, during sa talks ko, di ba, na 40% ang kinuha ng mga politikong involved doon. Sila pa yung contractor. Sila talaga yung naging contract. Sila pa supplier. Di ba? Kumuha sila ng mga subcontractor, pero totoo sila rin ang contractor. So napakalaki. Was I remiss? Hindi. Tuloy-tuloy. So diba? Hindi na nahimik? Kaya hindi ako nanahimik. In fact, ngayon, nag-iimbestiga na ako. At nakausap ko yung mismo yung isang contractor doon. Ang sabi niya, sir, tatapatin kita. Yung buong rock netting dito sa Cannon Road, malamang, sabi niya, substandard lahat yan. Kasi iisa lang ang pinanggalingan ng supply. Ganon din sa ibang lugar. Hindi lang dito sa Cordillera, meron din sa ibang probinsya. Binanggit niya sa akin yung mga ibang probinsya. No? Okay. Dahil iisa lang ang nag-supply niyan, supplier na yan. And again, that supplier is associated with a politician, with a group of politicians. Would you like to name the group of politicians? Hindi, associated yan sa grupo nila Eric Yap. Are you planning to file a case against them? Halos matapos na namin. It's now being reviewed. After that, ibibigay na namin sa ICI, yung buong case folders. Okay. But Mayor Benji, eto pa po, isa pa pong nililabel sa inyo is you're a Duterte supporter and some are even calling you a DDS. How would you react to that? Nakakalungkot naman isipin. Again, talagang panira. Panira. Unang-una, kailan ba ako nag-serve kay President Duterte? Diba? Nag-serve ako sa kanya when I was in the Philippine National Police as a policeman. Diba? Magsaserve ka sa commander-in-chief mo. Kung nagustuhan yung trabaho mo, diba, ng ating presidente, hindi ba tayo kung may magandang performance yung mga subordinates natin Hindi ba, pag natin, na-impress tayo sa kanila. Most of the time, talagang aalagaan natin yan. Diba? So, siguro nagustuhan ni Presidente yung aking performance sa Philippine National Police. And then, nagkaroon ng pandemic. Wala pa naman akong dating pwesto dyan sa NTF, hindi naman automatic Bigla na niya ako, sir, i-appoint ka ni Presidente raw na contact tracing, sir. Contact tracing lead. I don't even call myself, sir. It's just a contact tracing lead. So, nagustuhan ni Presidente. Does that make me a DDS? Nagtrabaho lang naman ako.
Di ba? But during the course of all this corruption allegations, corruption issues, never nyo po prinotektahan si former President Duterte and the Dutertes? Hindi. Kung nagkamali ka, sa ako pa. Di ba? Kung nagkamali ka, maski sino ko, pati pagpapail ako ng kaso iyo, kaya babanggitin ko. Di ba? Kaya ako naman hindi naman, ako nakafocus lang ako doon sa tao na nagko-commit ng corruption Hindi ko naman, bakit ko naman siya i-connect doon sa boss niya kung wala namang ginagawa yung boss niya. Di ba? Kaya panira na lang. Nakakalungkot nga na wala na ba silang ibang panira. Kaya yun na lang ang ginagawa lagi. Kita mo, I served as contact tracing lead during the pandemic. After that, I got back as, I got back to focus my attention as mayor of the city of Baguio. Bakit akong tinitira nila? Marami namang mga national government officials natin ngayon na nung nasa panahon ni President Duterte, nandito pa rin. Yan ang maganda kay President Bongbong, di ba? Ina-acknowledge niya yung galing ng mga official nato. Secretary Anyo, Secretary Charlie Galvez, Secretary Vince Dizon, di ba? Nagserbisyo sila noon, di ba? Mas matagal pa lang yung serbisyo nila. Naging mas malapit pa nga sila kay Presidente. Bakit hindi sila binabanatan? Bakit ako binabanatan? Is it because, isa lang yun, reason. Dahil yung kampanya ko against corruption. Diba? At siguro nakikinabang sila doon sa mga corruption na nangyayari. Kaya binabanatan nila. Sabi niyo kanina, sir, karamihan sa mga natanggap niyong information or what you have an extensive knowledge is corruption involving lawmakers sa House of Representatives. Nababanggit din po si Congressman Pulong Duterte. Doon po sa mga nakarating sa inyo, nakarating din po ba na info? Yes, then, he was mentioned also dito sa Rocknetting, sa Cordillera. No? Pero wala nga akong matibay na ebidensya pa. Diba? Kaya alangan naman na magsasalita na lang ako basta-basta. Diba? At meron pang iba. No? Meron pang ibang mga grupo, iba pang mga personalities pa na involved or allegedly involved. Na-bring up din po in recent days yung issue ng tokhang when in one of your interviews you mentioned about your role during that time na lead ng oversight. Yes. Would you expound more on that kind of role and given how it was described, it's a bloody drug war, nag-raise po ba yun ng red flags sa inyo? Yeah, very good. Mabuti na lang, nabanggit mo yan, Tristan, ano? And I'm not denying it. Talagang ako yung head ng Oversight Committee, being the Deputy Chief for Operations. No? Alam mo, nung ginawa yung clean-up, yung tokhang na yan, August na-implement yan, yung tokhang na yan. Nakita ko na kagad na may mga violations ng rules of engagement ng ibang mga unit ng PNP, especially dyan sa NCR. No? So ang ginawa ko, punta ko sa NCR. I met with the district directors dyan. Pinakita ko sa kanila, ito yung findings ng crime lab natin. Pinakita ko rin sa kanila. Pinakita ko may presentation ako Tapos sinabi ko sa kanila, dapat ayusin nyo to. Dapat hindi to masisira ang reputasyon ng Philippine National Police. You have to make sure na may regularity in performance in carrying out anti-drug operations. Ganun din, umikot pa ako sa ibang mga regions. Region 10, sa ibang regions din. Region 1, Region Cordillera. Umikot din ako dyan sa mga yan. At iba pang regions, pinuntahan ko. Emphasizing on the proper execution of anti-drug operations, especially strict compliance with the rules of engagement. And then, sometime in October, I think that was late October, nagkaroon ng command conference sa Krame. And again, I did a presentation in front of the Chief PNP and all the other directorates at yung mga regional directors. Pinakita ko lahat yan. Pinakita ko yung mga violations ng rules of engagement. Pero, October, November, December, retired na ako I retired December 15. So, hindi ko na alam kung ano nangyari. Pero this is an issue that I raised. Consistently, umikot pa ako. So, remiss ba ako sa trabaho ko as head of the Oversight Committee?
Never. But can you Never. confirm that there was a reward system in the drug war as exposed by former police officer? Yes, Paulina nababalitaan Garma? ko yan. Totoo ba? Nababalitaan ko Nangyari yan. ba yun, sir? Yes, nababalitaan ko yan. Nababalitaan ko yan. Na pag nakakuha ka ng high value target, meron kang reward. Nababalitaan ko yan. Mayor Benji, nung September 21, no, narinig natin yung boses ng taong bayan against corruption. And during the course of this movement, meron din pong mga naglutangang, destabilization, coup plot, and even a civilian military junta. Once and for all, Mayor Benji, are you aware of this moves? Unang-una, bago kita sagutin, Tristan, klaruhin ko lang, nandun ako nung September 21. Nagpaalam din ako kay Presidente through Secretary Vince Dizon because I was part of ICI. Nagpaalam din ako kay Chairman Reyes at pinayagan nila ako to join. No. Nababalitaan ko, but I never attended any meeting. I never spoke to anyone about that. Kaya nagulat ako nga, bigla na lang ako idinadamay dyan. Unang-una, lagi na lang ako nagsasalita pagdating sa mga ganyan, no? About taking over extra-legal or extra-legal actions, mga katulad yan. I don't approve of it. I don't approve of it. So it's not a valid Kasi solution? nangyari na sa amin yan eh. Yeah. Nangyari na sa amin yan. 2000, nakulong na ako dyan eh, for rebellion eh. Di ba? At nakita ko yung implication yan, kung paano naghirap yung mga sundalo natin, mga pulis natin, lalo na nung nawalan ng trabaho. At then, hindi rin shaky din yung some people in upper leadership. Kaya ako dinidiscourage. Kung if there's any activism, social activism na gagawin, it should be done within the confines of the law. At lagi kong binabanggit yan sa aking mga speeches. So a military government is not the answer? I don't think so. Ako kung tatanungin mo ako, I don't think so. Unless there is a compelling reason. Unless there is a compelling reason. Ibig sabihin, assuming na talagang higher leadership talagang involved talaga sa corruption, merong matibay na ebidensya makita. Compelling na talaga na wala na yung trust ng government o trust ng publiko. Tapos, ang laki na rin ng impact sa economy. Then probably, it justifies yung intervention ng military. Yun ang mga circumstances doon eh. And right now, hindi yun present? Wala yan. Okay. How about yung na-float, sir, na Duterte-Magalong tandem, or at least, diba, just the idea of you running with Vice President Sara Duterte in the 2028 elections? Ano pong reaction niyo? Nagulat nga ako doon eh. Nagulat nga ako doon. I've never talked to Vice President Sara. We never talked. We never engaged. Wala kaming meetings na ganyan na nangyari. Walang feelers. Walang mga pasabi. Nothing whatsoever. And that's the truth. Kaya I won't hesitate to answer you. But sa ngayon po ba, nag-iisip-isip na rin kayo? Because as people know, ito na po yung huli yung term as Baguio Mayor on what's your next step? Alam mo, nakafocus kami sa promotion ng good governance sa namin eh, advocacy. And at the same time, in despite sa corruption, dito pa lang, maubos na yung oras namin eh. Mayor pa ako. Di ba? Alam mo, pag inisip mo yung mga ganyan, ma-out-focus ka lang eh. Tapos it will impact your decisions. Critical yung mga decisions ngayon eh. Kaya better na set aside na lang muna, wala yan. Okay. Sa akin is, every time na issues are being raised about running for national position, isa lang ang sagot ko sa kanila eh. Have a blessed Sunday. Wala talaga. Hindi ba talaga na pag-uusapan? Wala. Pero may mga nagpaparating. Magpaparinig, papasabi. Tapos marami rin nag-iimbita na kung pwede makipag-meet. Hindi ko sinasagot. Mayor Benji, yung Mayors for Good Governance, isa po talaga ito sa mga proyekto or advocacy nyo. No? Kamusta na po in terms of membership? Patuloy pa rin po bang nadaragdagan? And there was a statement na nag-start rin po kayo mag-investigate. So how will this parang complement yung ginagawa rin ng ICI and yung mga other government agencies that are probing itong mga corruption issue? Alam mo, kailangan ng ICI lahat ng tulong.
It should be a whole of the nation approach. Kasi hindi lang flood control yan. Flood control pa nga lang, thousands na eh. And dami pa niyan eh. Rock netting, asphalt overlay, cat's eye, roadside barrier, roads, bridges, schools, solar lights. Ay, Diyos ko, ang dami niyan. Eh, sinong gagalaw? Aasahan natin yung ICI na hirap na nga sila. Tulungan natin sila. Anyway, they're doing their best. No? They're doing their best. Pero kailangan ng tulong ng taong bayan. And we're representing yung taong bayan. Kaya, yung nga rin ang ipropose ko sa ating mga Mayors for Good Governance. Sa mga sa Mayors for Good Governance, ilan na po ang members nyo ngayon, sir? And tuloy-tuloy pa rin po bang screening? Yeah. As of today, we have 193 members na. Ito na yun, dumaan na sa vetting process. At meron pa kaming 110 ngayon na ongoing pa yung research, yung vetting process. Kung ang tatanungin mo sa akin, sir, nakakasigurado ka na ba dyan sa 193? Sabi natin, ang level of confidence ko siguro nasa 80% pa rin. Alam ko, marami pa rin dyan ang sumama lang sa amin dahil tinatanong sila ng taong bayan. Bakit wala ka sa Mayors for Good Governance? O kaya, ginagawa lang kami deodorizer. And performative, sabi nga Yes. ng taong bayan. Yes. Yung iba, baka nakikijoin lang. Kasi meron kami nalalaman na sumasama sa amin, pero mismong taong bayan, galit sa kanila. Kaya, maski na sabihin natin, inaamin namin na we're not perfect. Mayor Benji, as a last question na lang po, you know, while the momentum is with you, or at least with with people clamoring for change and good governance, ano po ang gusto nyong mangyari realistically dito sa fight against corruption? Well, siyempre lagi natin binabanggit, dapat may makulong. Pero alam mo, ang dapat is yung transformation sa taong bayan. The worst thing that can happen, there's so much disappointment now. There's so much frustration. People are angry. The emotions are high. They are demanding accountability. This year, next year, unti-unting magbe-wane. 2027, biglang unti-unting nawawala. Pagdating ng election, nandyan na naman yung mga pera, nandyan na yung pera. And 2028 elections, many of our citizens, our voters, vote the same people in government. I cannot imagine kung ganun ang uli mangyayari. Kaya dapat yung passion natin, dapat i-sustain natin. Dapat, sana kung ano yung nararamdaman natin, ganun pa rin nararamdaman natin come 2020. Otherwise, isa na lang ang matatawag natin sa sarili natin. Napakatanga na natin. Sorry for the word, sorry for the language. Ulitin ko, kung hindi pa tayo natuto rito sa nangyayari ngayon, napakatanga na natin. Pasensya na ho kayo sa salita ko, pero yan po yung katotohanan. Mayor Benji Magalong, sir, thank you so much for granting this interview and for your time. Okay, thank you. Maraming salamat. And we will continue to deliver just the facts and the news you need. Until our next Newsmaker, I'm Tristan Udalo.